Oh. Sige po, tayo. Yes. Yes. Okay. Relax lang. Opo. Sige, alis lang mo. Tika muna ha. Adjust si kuya. I-assist mo muna. Paki-assist mo muna habang naglalakad. Kunting medyo. Sige lang. Lakad ng kunti. Sige po. Yan. Iangat mo. Angat yan. Sige. Angat. Angat. Sige po. Kamag-anak natin, yung nanay ko nauna na, mga auntie ko nauna na sila. Ngayon, sinabi ng Allah kasi na kullu nafsin da'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Kaya ko naman ito sinasabi sa inyo sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Magkaroon ng mga taong ipapahayag ang kagandahan ng reliyong Islam na ipinagbabawal ang kasamaan, ipinapatupad ang kabutihan sapagkat ito ang mainam. Yung bang nagpapaalalahanan tayo. Sapagkat tunay nga na ang pagpapaalala ay pagpapakita ng pagmamahal, pagrespeto, paggalang, yung pagmamalasakit sa kapwa-tao. Kaya nais kong ibahagi sa inyo na kung may naunang propeta, si propeta Adan, Abraham, David, Moses, Jesus Christ, pagkatapos ang huling sugo si propeta Muhammad, ang kanilang intention, motibo ay ipahayag sa sangkatauhan na la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. La ilaha illahu wa iisa lamang ang dapat pagkukulan ng pagsamba. Ang nakakalungkot, may mga taong gumawa ng ibang sikta maliban sa Islam. Gumawa sila ng man-made na relihiyon. Halimbawa, Rizalista hinango sa pangalan ni si Rizal, Budismo hinango sa pangalan ni Buddha, Kristyanismo hinango sa pangalan ni Jesucristo. Pero sino ba ang nagsabi ng mga sahaba, propeta, kasamahan o mga disipulo na gumawa tayo ng ibang relihiyon? Wala. Sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the hereafter he will be one of the losers. Bakit nga pala mayroon tayong mga nakikita ng mga tao na dumadating sa kanila ang mga pagsubok sa buhay? Sapagkat tayo mga nabubuhay ay pagsubok ito. Ang buhay dito sa mundo ay pagsubok. Ang bahay nasisira, ang mga sasakyan kinakalawang, ang ating buhay nakakatikim, nakakaranas ng kamatayan, ang kalakasan nanghihina tayo. Yung magandang kalagayan mo, nagkakasakit ka. Sapagkat life is a test. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walanabluwannakum bisay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ang mga kamatayan ay pagsubok. Ang mga pananim na inaasahan na nasira ay pagsubok. Ang ating buhay na nakakatikim ng kamatayan ay pagsubok. Ang lahat ng dito sa mundo ay pansamantala lamang. Nais kong ibahagi sa inyo na tayo ay hindi tayo magtatagal. Tayo ay temporal. Ano po? Pansamantala lamang tayo. Kaya nais kong ibahagi sa inyo, papaano ba tayo magkakaroon ng kasiguruduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Simple lang. Kung anong ginawa ng mga propeta gawin natin, kung anong sinabi nila sabihin natin, silang lahat naniwala, nanalig, na iisa lamang ang tagapaglikha, ang Allah. Kaya nga, bilang isang mananampalataya, ang ibig sabihin nga pala ng Muslim ay salitang Arabic, nang ibig sabihin naniniwala sa isang Diyos. Kaya hindi pwedeng si Jesus ay sasambahin natin, sapagkat hindi naman talaga Diyos si Jesus. Sinabi ni Jesus sa Quran at maging sa Biblia, sinabi niya na ang inyong Diyos, ang inyong Panginoon ay Panginoon ko rin, sabi ni Jesus. At sinabi rin doon sa Biblia na ako ay galing sa Diyos at ako ay kanyang sinugo. Ibig sabihin, mayroong nagsugo sa kanya, ang Diyos ni Jesus, ang Diyos ni Birhen Maria, ang Diyos ng mga propeta, ang Diyos na gumawa ng kalangitan kalupaan, na nabigay buhay sa atin. Sa salitang Arabic, siya ay Allah. Yun lang ang pagbabalik loob para makamtan natin ang kasiguruhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Maniwala tayo, manalig tayo, na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at irespeto, igalang, mahalin, huwag tayong magtangi, ang mga propeta. Katulad kay Propeta Muhammad, kilalanin siyang huling propeta. At ang lahat ng mga propeta sila ay nagsabi, La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, La ilaha illahu wa iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba.
Kaya malaking kasalanan ang pagsamba sa mga nilikha ng Diyos, ng Allah, ng ating Panginoon, ng Rab. Yung larawan, rebulto, kahoy, mga santo, mga santa, mga propeta, hindi sila pwedeng sambahin sapagkat lahat sila ay mga nilikha lamang at humihingi ng tulong at kalinga katulad natin. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, gawin uli natin ang ginawa ng mga propeta. Yung pagsaksi na walang ibang Diyos maliban sa Allah, dapat ito ay kabisaduhin natin sapagkat hindi natin alam ang mangyayari mamaya at bukas. Kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allaha indahu ilmus sati wa yunazzilul ghaiza wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun mada taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun kabir. Ang Allah lamang ang nagpapamalisbis ng mga ulan. Ang Allah ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. Ang Allah lamang ang nakakaalam kung magkano ang ating kikitain. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. At ang Allah lamang ang sukdor sa kapangyarihan na siyang nakakaalam. Kaya bago tayo maghiwa-hiwalay, banggitin natin mula sa kaibutor ng ating puso ang pagsaksi. Ganyan ang kanang kamay po. Sabihin mo, Ashhadu. Asyado. Ulitin mo, Ashhadu Asyado. an la Allah. ilaha Ilaha. illallah Ilala. wa ashhadu Wasyado. anna Anna. Muhammadan Muhammadan. abduhu Abduhu. wa rasuluh. Wa rasuluh. Ako'y sumasaksi Ako sumasaksi. at naniniwala At naniniwala na walang ibang Diyos na walang ibang Diyos na dapat sambahin dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Ako'y sumasaksi Ako sumasaksi. at naniniwala At naniniwala na si Propeta na si Propeta Muhammad Muhammad ay huling sugo ay huling sugo ng Allah. ng Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya. Binabati kita bilang isang kapanalig sa pananampalataya. Yan po ang ibig sabihin ng Assalamualaikum. Nagbabatian tayo bilang isang magkakapatid sa pananampalataya. Siyempre, pareho lalaki lang, pareho babae. Bawal sa Islam ang makikipagbiso-biso tayo Babae. sa babae. Ah. Siyempre, tumingin ka pa lamang sa kanya na may pagnanasa para ka nang nakipagtalik sa kanya. Lalo kung hahawakan mo pa ang babae na may pagnanasa, masama yun. So, ang nagbibiso-biso, pareho